assessment niya sa debate? Well, unang-una, nagpapasalamat kami sa COMELEC at sa lahat ng himpilan at networks kasi first time nagkaroon talaga ng tapatan ng mga kandidato and it's very good, no? Ang overall lang na pwede nating palakasin o baguhin ay more time para hindi maging sound bites, no? Of course, the other reason na masayang-masaya ang aming grupo dahil tingin namin na medyo napakaganda ng performance ni Mayor Duterte, lahat ng pintas sa kanya, na hindi siya magbabarong, na magmumura, na hindi niya mako-communicate, no, in a professional manner yung message. Nabura ito lahat kasi nakita nila na pag sa kalye siya nagsasalita, kaya niyang kausapin yung sa kalye. Pero pag sa korte o sa Senado o sa Malacanang, kaya niyang sagutin ito. At siguro natumbok niya ang pinaka-importanting issue sa ating kababayan, which is yung kaayusan, peace and order at saka yung droga. Aside from Duterte po, sino po, who do you think really performed If you well? ask me to rate, no, I think the biggest winner is Mayor Duterte. The second is Secretary Rojas because nakapag-assert siya ng ilan mga accomplishments sila. But the biggest loser is VP Binay, no? Dahil kung makikita mo, sa kanilang 5, 4 sa kanila pinuntirya yung corruption at hindi siya makasagot doon. At mabait lang si Mike Enriquez at si Jessica So dahil nung tinanong si VP Binay saan nanggaling ang property, sabi niya minana sa kanyang nanay. Pero sa commercial, ang sinabi, namatay yung nanay na walang pambiling gamot. Eh kung may lupa ka naman pala na pwedeng ipamana, di dapat binenta mo yung lupa para sa pambiling gamot. So nakita kung sino nagsisinungaling. So tingin ko mabait pa itong mga to, pero sa susunod na mga debate sa pamamagitan ng social media at saka sa inyo, sa impilan nyo, pag live yung pagtatanong, lalong lalabas kung may nagsisinungaling o hindi. So tingin ko medyo tame pa itong debate na ito. Sir, do you think that there should be more friction between the candidates during the debate? Well, yes, kasi alam mo, pag ang tanong ay binubunot o sinasabi, for example, no, ay sa yung unang round, 2, 3, 4 ang tanong sa bawat isa except kay Senator Po. Kay Senator Po, isa lang. 'Di ba? So kung galing sa social media or galing sa local media ang tanong, I think mas magiging matalas. Tapos kung yung bawat isa ay magtatanungan, no? Pero kasi may topic. So kung halimbawa walang topic at yung bawat isa pwede magtanong, mas maraming tanong sa corruption na punta kay Vice President Binay. Mas maraming question sa pagiging American citizen, sa pagiging bago ang kay Grace po, even kay Mayor Duterte, mas maraming tanong halimbawa sa pagmumura ang mapupunta. So it's a very good start. It's a giant step forward, no? Pero marami pang pwedeng gawin. Sir, sabi parang mutual understanding yung debate. Parang everyone is agreeing with each other. Hindi naman, ang tingin ko lang lahat naman ay conscious na nanonood ang 100 milyong Pilipino. Kaya everyone was trying to be more decent to each other. Pero nakita mo naman lumalabas din ang issue sa isa't isa. Tapos yung rules din kasi, ang 30 seconds kulang para i-rebut o may masabi ka. No? But sa susunod na mga debate, tingin ko mas magkakatanungan o mas magiging matalas ang tanungan ng bawat isa.